Muli isang pagpupuri at pagpupugay sa ating lahat. Ako si Lieutenant Colonel Franco Pabia Bailon, kasalukuyang Battalion Commander ng 45th Gallant Battalion. Dito kami sa Ongkayapukan, Tipo-Tipo at Albarca sa Basilan. So, ngayong umaga ibabahagi ko yung mga sa teorya muna, teorya ng Filipino military leadership. Ang perspektibo ito ng isang army officer. Ito'y binabahagi ko rin or sinishare ko. Ako'y nagtuturo sa CGSC. Katapos ko lang yung huling class a couple of weeks ago. Ito ang tinuturo ko. Ito ay galing na rin sa personal research nung ako'y nag-aaral pa ng CGSC. Natapos ako ng command staff course sa Brunei noong 2018. At ito isa sa mga study ko na yung foundation nito at lalong na-enhance nung na-establish namin ang Armed Forces of the Philippines Leadership Development Center sa GHQ sa APIT-DC or APIT-DCOM ang tawag nila nung ako'y nasa Indon. But before this, before ako maging bahagi ng AP Leadership Development Center, I was with the regiment before, Scout Ranger Regiment, kung saan ako'y naging best officer ng 1st Scout Ranger Regiment 2014. Marami na ring awards, from Gold Cross to Silver Cross to Gawad sa Kaunlaran and all, and Triple M Spearhead and all. At nung ako naman ay pagkatapos kong ma-assign sa Ranger, nakuha ako bilang Operation Officer ng Scout ng Special Reaction Unit ng PSG, kung saan naman ako yung nag-best officer din ng PSG. PSG pa noon, hindi pa Presidential Security Command noong 2015. At nag-aral ako sa labas. Nag-aral din ako sa Russia. A couple of months din kami noon. Kasama yung mga classmate ko dyan sa PSG noon. Matagal. First and last class ng VIP Protection Course sa Russia. At huli, na-awardan din ako na best isa sa mga alumni ng OCS. Nung ako'y nasa DND, trabaho ko bilang may hawak ng Task Force Balik Loob. Yung mga sumusukong mga rebelde at former violent extremists. At nabagyan din ako ng pagkakataon na maging executive officer ng 11 First Brigade, kung saan ang aking boss noon that time ay si Sir Bokyo, Eugene Bokyo. Naka-retire na. Shout out to you, sir. So ulitin ko, ang ibabahagi ko lang ngayong umaga about dyan sa Filipino military leadership. Perspektibo ito, yung teorya muna. Teorya, then mamaya isi-share ko yung sa practice naman. Ang kahalagahan ng yung Filipino military leadership para magkaroon tayo ng apresyasyon kung ano yung teorya, kung ano yung Filipino leadership and command philosophy. So dalawang bagay yon, kung ano yung Filipino leadership, kung ano ba ang definition ng Filipino leadership at command philosophy. At later on, mamaya sa pangalawang bahagi, yung application ng mga teorya nito sa actual na pangyayari. Okay. At kailangan talaga rin natin magka-develop bilang leader o anumang position natin sa organization. Kailangan talaga maka-develop din natin ng sariling leadership philosophy and command philosophy. Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon sa itong babahagi ko. So kailangan natin magkaroon tayo, maunawaan natin kung ano man kung ano ang ibig sabihin ng leadership sa perspektibo Filipino military leadership. At bago natin to maunawaan, kailangan natin malaman muna mga teorya. At ang pag-develop nito ay nagsisimula ito sa pagkakaroon natin na pag-unawa kung sino tayo. Unawain muna natin kung sino tayo. At sa pag-unawa natin kung sino tayo, ito ay magdidikta o magsasabi, halimbawa commander na tayo, ito ay magdidictate ng command climate. Iba yung command climate, I'm sure some of you knows it, or maybe hindi pa, saka yung organizational culture. Pag sinabi natin yung command climate, ito yung kung ano ang paningin ng bawat isa sa organization o sa unit na nandun kayo. Ito ay ang gumagawa nito ay yung mga pulisiya, mga aktibidades at mga ginagawa ng commander. So at the end of the day, yung decision pa rin o yung way kung paano dumiskarte yung commander
base na rin sa mga kanyang naranasan at mga paningin sa buhay, yun na magdidikta sa command climate. At pag naging ang isang commander, halimbawa bago ka maging battalion commander, ang laging pinag-uusapan lagi ay yung pagkakaroon ng leadership philosophy at command philosophy. Magkaiba ang leadership philosophy at command philosophy. Dahan-dahanin ko yun mamaya, hahati-hatiin kung ano ang pagkakaiba niya. Kailangan lang natin maunawaan ang isa't isa nito para makita natin kung ano yung connectedness ng dalawang ito, yung leadership philosophy at command philosophy. Paano ba tayo mag-craft o gumawa ng leadership philosophy? May format ba ito or may paanong paraan kung paano gumawa? At ang mahalagang tanong, meron na ba tayong ating leadership philosophy? Kung meron na ba tayo as a leader? Kung meron na ba tayong filosofiya sa pamumuno? At pareho ba ito? Sabi ko nga kanina na ito ay mag-connected. So, sa amin, siguro ganun din sa inyo, sa sistema ng pag-aaral, we should be able to define terms muna para lahat ng maunawaan. Ano ba yung filosofiya? What do we call philosophy? Pag sinabi nating philosophy, it is a guiding principle or kung paano ito yung personal foundation natin sa personal na panindigan natin or yung pundasyon natin about sa isang bagay. Ito naman ay ang pinag-usapan natin yung sa leadership. So yung personal philosophy natin, na pundasyon natin kung ano ang tingin natin, kung ano ang ibig sabihin ng leadership para sa atin. So kailangan natin to. So bakit kailangan natin maunawaan yung leadership philosophy o yung philosophy, yung personal philosophy natin about sa leadership? Ito ay mahalaga para una maunawaan natin kung sino tayo. At the end of the day, kailangan natin, it is a rewarding experience na maunawaan natin kung sino tayo. At and also make sense kung sino tayo at yung kung ano man yung kung kasi pag nawa natin ang sarili natin, it is also part sa principle ng life as a mirror. It will also dictate on how we see things, how we see others. Now, yun ang sa leadership philosophy. Now, definition ng philosophy. Now, we'll proceed with the definition of leadership. Maraming definition do from foreign definition, from Army, Air Force, Navy, different branches. But the end of the day, ang leadership is all about influencing. Yan ang bottom line ng leadership. How do we influence people? It can be with or without authority. But in summary, sa dami ng mga definitions na meron, i-Google natin or ChatGPT natin, at the end of the day, ang leadership is all about influence. Kung paano mo ma-influensyan yung kasama mo, yung mga tauhan mo, yung mga boss mo, or the community. Then, sa atin naman, laging tinatanong or kung ano ba talaga ang tunay na definition ng Filipino military leadership. Now, itong definition natin ng Filipino military leadership, na base na rin sa pag-aaral na ginawa ng AP Leadership Development Center kasama ang UP sa psikolohiyang Pilipino, kasama na rin ang mga taga-Ateneo, kasama na rin ang mga estudyante ng CGSC at ng AP Leadership Development Center. Pag sinabi natin na Filipino military leadership, it is culturally based, value-based, na batay ito sa pag-unawa sa sarili natin, inner self, at characterize ito ng yung ating pagiging madiskarte o very innovative. At meron tayong sense of bayanihan para ma-accomplish yung task natin at matapos yung pag-task natin for the service of the people and ma-secure yung ating bansa.
Ulitin ko, pag sinabi nating Filipino military leadership, it is culturally based. Tapos ito ay base sa konsepto ng loob o pag-unawa kung sino man tayo at kung ano man yung kakayanan natin na very adapted tayo o kayang mag-innovate o ang mga Pilipino ay madiskarte. At kasama rin yung collaborative spirit natin o yung bayanihan. Pinagsama-sama ito upang magkakasama ito para ma-accomplish ang ating task. Yun ang kasama o meaning or definition ng Filipino military leadership. So knowing that, alam natin kung ano yung Filipino military leadership, ano yung philosophy, ano yung leadership, ano naman yung Filipino military leadership, unawain natin kung paano mag-i-influensya tayo knowingly or unknowingly. Ang sabi ni Aristotle, there are three ways on how to influence our peers, mga kasama natin, and the people around us. Sabi niya, we should focus on ethos, pathos, logos, Aristotle's triangle. Sabi niya, ang credibility pa lang ng tao, yung reputasyon ng isang tao, ay one way of influencing other people to do this and that. So yun ang sabi niya, yung ethos, yung credibility. That's one way of influencing the people around us. And also our men, o ng ating mga kasama. Second thing, yung logic, yung reasoning, yung pagbibigay ng mga facts, figures, yung mga case studies. Doon sa logical na mag-isip, bigyan mo siya ng mga data, tapos yung mga input, output, diagram and all, may influensya natin mag-decide ang ating kasamaan o ang ating mga boss or mga tropa na pag binigay natin ng isang mga bagay based dun sa facts, maniniwala sila and ito, dahil sa binigay nating data sa kanila, yung magiging course of action nila ay based dun sa data na meron tayo. At ang panguli, ang sabi ni Aristotle, yung pathos, ibig sabihin emotion. Maraming gumagawa nito, lalo na sa area, dito sa Basilan, sa kung kaya po kan tipo-tipo Albarca na area na hawak, and even sa buong Basilan, very emotional yung mga nakasama namin or yung mga tao na laging nagre-resort sa Rido. So pag sinasabihan nila ng mga istorya na kung saan umaantig sa damdamin yung mga kasamahan nila, kaya nagbe-bear arms sila. So ganun ang way of influencing nila, especially those that have who have limited things in life or limited experience. Dito lang sila at nasanay sila sa paghahawak lang ng sinapang of firearms. Madaling ma-influensyahan through the sheer use of words na nag-aantig sa kanilang emotion. So, ulitin ko, ang sabi ni Aristotle, there are three ways on how to influence people. Yung through our reputation, yung credibility natin. Example nito, yung mga kilalang tao, mga presidente, mga famous leaders, mga army, tapos mga politicians na dahil sa kanilang credibility o kanilang perception ng tao kung sino sila, madali sila maka-influence ng mga tao. At yung logic, using yung mga data para data at yung different case studies. And lastly, yung emotion. Mag-appeal tayo dun sa emotion tayo. Yun ang sabi ni Aristotle on how to influence people, on how to influence yung mga kasama natin. Now, pag sinabi natin na leadership philosophy, so pinagsama na natin yung leadership philosophy, when we combine the two, yung leadership and philosophy, ang foundation pala ng leadership at philosophy, pag pinagsama natin yung dalawa, ang foundation nito ay yung guiding principles. So para magkaroon tayo ng leadership philosophy natin, kailangan malaman muna natin kung ano yung guiding principles natin. So ang guiding principles na ito ay pag-unawa based sa study na kinandak ni Tracy noong 2013. Ang pag alam natin kung ano yung guiding principles na meron tayo, we will have clarity kung sino tayo.
in understanding kung ano man yung pinaniniwalaan natin, but in this context, sa konteksto na ito, yung pamumuno o yung pagiging leader or exercising leadership. Ang sabi niya, ang unang bahagi, yung imagine niyo yung bilog, nasa loob, ang core nito, yung guiding principle ng bawat tao, ay yung values or pag-uugali. Yan ang bahagi ng bawat tao. Ang core niya ay yung number one, yung values niya o yung pag-uugali. At dahil dito sa pag-uugali niya, yung pangalawang circle, bumabalot doon sa inner circle, ay yung mga beliefs, yung mga paniniwala niya. Dahil doon sa values niya, doon nanggagaling ang kanyang mga beliefs. At ang pangatlo nito, yung expectation niya. So imagine niyo, values sa pinangkan loob, beliefs yung pangalawa, yung mga paniniwala. Pangatlo, expectations o yung mga inaasahan, hindi lang sa sarili, kundi sa ibang tao. At ang pang-apat, yung mga saloobin or attitude ng isang tao. At panghuli, lahat ng ito at it will all translate to actions. Kumbaga, yung gagawin ng human person. Base na rin kung sa nabanggit ko kaninang apat na yon, yung sa pag-ugali, paniniwala, mga inaasahan at mga saloobin, it will all translate into action. Now, ano ba yung values natin yung pag-uugali? Ito yung nagmo-motivate, ito kagaya ng nabanggit ko, itong core of everything, core ng human person. It motivate us kung ano man yung gagawin natin. Ito yung base na rin sa kung ano man meron tayo ng mga experiences natin, mga learnings natin, yung mga positive and negative things that transpired, tapos yung mga nakuha natin sa constant interaction with other people. Sa akin, ang core values na meron ako, yung mga bagay na mahalaga sa akin, mga values na mahalaga sa akin, ay ako naniniwala ako na kailangan as a military officer, as a military Filipino leader, even also an officer, kailangan maging adaptable. At the same time, kailangan committed ako kung ano man ang ginagawa ko, kahit ano man to. At may discipline dapat ako. Ito yung mga, sabi ni Tracy, saka nung 2013, meron almost 230 personal core values. At dito, kumuha ko ng 10, sabihin ko yung iba, kailangan din, nabanggit ko na kanina, kailangan na adaptable ang ako. Personally, kailangan adaptable ako, marami nangyayari. Tapos boldness, kayong take the risk kung kaya. Sabi nga nila Portus Fortuna Aduat, fortune favors the bold. Kailangan mag-take the risk ka. Kasi pag hindi ka nag-take the risk, well, with kailangan everything considered, you don't expect na ganun pa rin or don't expect na iba ang mangyayari pag hindi ka nag-take the risk. Kung gusto mong flatline lang, walang ups and downs, huwag ka mag-take the risk. So sa akin, kailangan andun yung boldness. At committed din ako, significant yung magiging disiplinado at kailangan yung maging the essence of hard work, which is part ng aking kung sino man ako, yung kailangan yung significance ng hard work at yung teamwork, significance ng teamwork. And be able to also to reflect. Yun ang sa akin. Kailangan laging nagre-reflect. Kasi may mga blind spots tayo sa atin na tingin natin na alam na natin lahat, pero may mga areas pala na kailangan na alam din pala natin o malaman natin through constant reflection, so journaling or pakikipag-usap sa tropa or mga kasamahan. May the Foundation of Military Leadership Study ng 2023, sa mga Pilipino, base doon sa study na yon, may 10 significant Filipino values na bahagi ng bawat isang Pilipino. Ang sabi niya, ang mga Pilipino daw, na bahagi rin to sa pinaniniwalaan ko, part ng core values ko, yung pagkatakot sa Diyos, majority daw ng Pilipino, at lahat tayo ay nananalig sa Kanya, at makapamilya tayo mga Pilipino. At naniniwala tayo sa essence ng bayanihan, at lagi tayong nakikibaka kung ano man to. Mahilig ang mga Pilipino sa pakikibaka, at mahilig tayong pakisama.
at makikipagkapwa. At sabi rin at mga majority ng Pilipino, if not all, nagsa-search ng knowledge or know-how at almost all din nagmamahal sa bayan at karamihan ay mabubuting bayan talaga at lahat ay malakas din ang loob. So yun ang sinasabi niya na nakasaad doon sa study na nabanggit ko. Mga Filipino values na almost all Filipino, if not all, may ganong uri ng values. Ngayon, dahil sa values sa core values na ito, dito sabay ko nga from values dito nagsimula yung ating paniniwala, yung beliefs. Kung paniniwala natin sa ating sarili at sa ating mga kasamahan. It can be positive or negative. Pero pag to become an exceptional leader, an officer should have like a positive perspective. At the same time, alam niya rin kung may yung mga negative implication or mga negative side ng mga events na pwedeng mangyari. And dahil dito at sa beliefs, dito na yung ating yung attitudes, yung mga asa-loobin natin, mga action at yung mga opportunities. Dito nagsisimula yung kung ano na ang gagawin natin. So kung ang foundation, ang core values natin, yung attitude natin ay in a way ay hindi naakma ang magiging action natin ay hindi rin appropriate para doon sa situation. So dahil dito yung core values natin, yung yung beliefs, tapos yung attitudes natin, ito yung nagdidictate kung yung ginagawa natin each day, kung anong ginagawa natin pang-araw-araw. So, malalaman natin kung paano mag-isip or kung ano ang mahalaga sa isang tao sa day-to-day action niya. Makikita natin ito sa kung anong ginagawa ng halimbawa, yung kasama mo o ikaw, makikita mo kung anong importante sa'yo, importante sa atin, depende sa ginagawa niya sa pang-araw-araw. So, ngayon, ang base doon sa nabanggit ko, para makadevelop ng leadership philosophy ang isang tao, kailangan yung philosophy na ito ay ang sinasagot niya ay why. Yung why. Kung bakit kailangan mo magkaroon ng leadership philosophy. At yung leadership style naman, yung how, yung paano mo i-execute. So, hindi ko pa nabanggit yung ngayon, yung kung paano kung paano, yung different style of leadership. Nabanggit ko pa lang kung bakit pala kailangan natin ng leadership philosophy. Tapos, i-put into action natin ito. So, ngayon, ang maraming uri ng leadership style. Maraming uri ng leadership style tayo. Pag sinabi natin leadership, it can be democratic, autocratic, tapos maraming listahan siya ng leadership style. At ang leadership style na ito, base doon sa study na kinandak ni Becker at doon na rin sa pinupush ng AP Leadership Development Center. Ang leadership style na dapat implement ng isang leader, military officer, kahit company commander ka o platoon commander, even battalion commander, ay yung eclectic style of leadership. Ibig sabihin nito, ang eclectic style of leadership ay yung style ng leadership, kailangan alam mo yung iba't ibang uri ng leadership style at i-apply mo kung ano yung appropriate. Ibig sabihin, kung pakikipagtungo ka sa different, if you're mingling or talking with stakeholders, one should be able to understand bridging leadership.
So kung gusto niyo malaman kung ano yung bridging leadership, i-google niyo na lang. Pag-handle mo naman ng mga tao, kung gusto mo maging autocratic o democratic, pwede rin. So ang pinupush ng Leadership Center sa pag-lead ng tao, ng organization, it can be battalion, company, or platoon, one should be able to know and understand eclectic style of leadership. So yun ang leadership style na pinupush ng Leadership Center. Now, alam na natin kung bakit kailangan natin magkaroon ng leadership philosophy, yung why, at yung how to implement it through leadership style. So, how do we now create our leadership philosophy? So, yung leadership philosophy natin, mag-start again doon sa values, beliefs, expectation, attitude, and style. Then, pag sinama natin yung leadership style natin, doon na yung lalabas yung leadership philosophy natin. So, ulitin ko ulit, yung leadership style mo, yung reason kung bakit kailangan mo ng ganito, yung why, at yung application nito. Yung application ng yung leadership style. So, yun na yung leadership philosophy mo. Then, distinct ang leadership philosophy ng bawat isa. Ibig sabihin, iba yung leadership philosophy ko based doon na rin sa core values ko kung sino man ako, at iba rin yung leadership philosophy ng kasama natin, ng mga kasamahan nyo. So, iba't iba yun. Now, tapos na yung leadership philosophy, I'll talk about naman sa command philosophy. So, pag command philosophy, distincto sa different organization. Pag sa Army, Air Force, sa Navy, iba't iba ng kultura siya. So, yung i-define muna natin yung command. Pag sinabi natin command, yung legal authority given to a person, to a commander. Kung designated siya as the commander for this and that. And may responsibility siya para sa tao, tapos sa mga resources na meron under sa kanya. So pag sinabi natin command philosophy, yung sa leadership, ang imagine niyo sa command, yung legal authority sa kanya, imagine it, sa command philosophy natin. Pag sinabi mong command, siya yung legal authority. At mga branches niya sa kabila ay yung imagine niyo yung kabila command, legal authority, sa baba niya yung management, which is yung mag-plan, organize, and control, and direct resources. Resources-oriented siya. At sa kabila naman yung sa people, yung leadership, so command, sa kaliwa ay leadership, sa kanan naman ay management, resources, inanimate, sa people naman yung animate. So doon yun ang separation at link ng command sa leadership management. At the same time, pag makita mo yung diagram na yun, it boils down to leading to accomplish the mission. So ulitin ko, sa taas command, yung legal authority, sa atin sa kaliwa yung people, yung kailangan natin i-motivate yung tao, leadership, different style. May influensyahan sila para mag-move from A to B. Tapos sa right side, sa other side naman, yung management on how to manage resources. So yung sa leadership and management, these are the tools needed to accomplish the mission. Yung authority, given sa commander yan. Kaya command philosophy. Focus tayo doon sa commander. Now, bakit kailangan ng command philosophy ng isang commander? Sabi ko nga, kahit company commander, kailangan ito. Ito'y para maunawaan ng unit commander kung ano yung role niya. Kung ano yung role niya as a commander. At mapakita rin sa kanyang staff at doon sa mga taong under sa kanya na naunawaan niya ngayon kung anong gagawin niya dapat. At mapakita rin sa kanila yung mga bagay na importante sa kanya as a commander.
At maganda na rin na bago mag-take ng ng command position ang isang military officer, it can be company commander or battalion commander, na meron na siya dapat initial command philosophy. At makikita ito ng tao na ito yung window, kumbaga ito yung makikita ng tao na ito yung gusto mong mangyari at ito ang mga nasa loobin mo as a commander. At makikita rin ng tao na ito yung guide mo talaga, clear guide, kung anong gusto mong gawin nila. Kung ano yung mga bagay na gusto mong ma-accomplish during the period na ikaw ang magiging commander o ikaw ang take the helm ng unit. It can be a company or a battalion. Now, sa command philosophy, mayroong significant author akong nakuha na talagang siya nag-initiate ng command and leadership sa Armed Forces, si Sir De Los Santos, si Jaime De Los Santos, kung di ako nagkakamali. Sa kanya may significant effort siya na para bigyan ng significance yung command philosophy at yung the essence of command. Ang sinabi niya, pag yung commander, doon sa aklat na kanyang sinulat, which is entitled Command Leadership, if I have not mistaken, pang 34th Commanding General siya o 43rd ng Philippine Army. Sa kanya, ang mga commander ay lifeblood ng military organization. Kung baka tumatakbo ang organization na to, tuloy-tuloy ang pagtakbo ng organisasyon dahil sa mga commander. Ang tatakbo ang organization, pero in a way, yung commander, there's a need for a commander to exist so that the things that, yung mga bagay na gusto ng taas na ma-accomplish ay may i-translate into action sa ground. And bibihira ang nagiging commander, company commander, kagaya sa Ranger, bibihira yung mga naging Ranger, company commander, at ganun din sa ibang units, kahit sa infantry, sa special forces, and sa Recon, Force Recon. At bibihira din yung pagkakataon na nagiging battalion commander. Ang sinabi ni Sir De Los Santos, Jaime De Los Santos, na pag nagiging commander ang isang military officer, pag-distinguish ang kanyang service reputation. Again, yung nakita natin sa triangle niya, yung reputation niya, yung ethos. Big deal pa rin yun sa atin. At yung nakapasa siya sa different standard, yung strict standard, yung academic preparation, physical fitness, tapos yung awards and decoration. Kaya bibihira na bibigyan ng pagkakataon maging company commander and most especially pag battalion commander. And pag naging battalion commander or company commander, very distinct sa kanya, very distinct siya at meron siyang distinct character to lead and manage and inspire the people under him. So yun ang pagkasabi ni General Jaime De Los Santos, dating Commanding General Philippine Army. So ngayon, ano ngayon ang command philosophy? Ang command philosophy, it put into action or operationalize niya yung leadership philosophy. Kumbaga yung leadership philosophy, ulitin ko, naunawaan mo na kung sino ka, ano yung leadership style mo, at i-apply mo ngayon yung kung ano man yung unit, kung nasaan ka mang unit, kung ano yung kultura ng unit na yon. So pagsasamahin mo yung leadership philosophy mo at yung kultura na meron sa organization nyo or unit nyo. Now, paano ko ngayon magagawa yung command philosophy ko? So again, ulitin ko. Pagsamahin mo yung leadership philosophy mo, kung ano man yung mga bagay na importante sa'yo, yung leadership style mo, tapos i-add natin ngayon yung elements ng organizational values. It can be the mission, yung goal, yung objectives, yung performance measure, at yung operational environment.
pagsasamahin mo again yung leadership philosophy mo, yung style mo kung ano ka, kung ano yung mga bagay na importante sa'yo, at yung organizational culture or yung distinct doon sa organization mo. So again, every organization is unique. Ang organization ng Army Air Force magkaiba, Coast Guard, ganun din sa unit, kultura ng 45th IB, iba, 11th Division, kultura ng Ranger Regiment, kultura ng Special Forces, kultura ng Armor, FA, magkakaiba. So kung nandun ka man, company commander ka man doon or battalion commander, yun dapat ang isasama mo. Yung personal beliefs, yung core values mo, leadership philosophy mo, at yung culture, yung mission, yung vision, yung objectives ng organization mo kung nasaan ka man, kung anumang apos ka or anong bahagi ka man ng serbisyo sa apat na yon. So, iba't iba talaga. Yung talaga natin, iba't iba ang madidevelop nyo sapagkat ang elemento doon, yung sayo at kung saan ka man bahagi. Sayo at kung saan ka man bahagi para makadevelop ng command philosophy mo. So, ang summary natin, summary ko lang to, yung own leadership philosophy mo, tapos some elements ng organizational culture and values, yun yung mag-decide kung ano yung unique command philosophy mo. Ulitin ko, kung ano mang meron ka, leadership philosophy mo, at yung organizational values, mission, yung vision, yun yung unique command philosophy mo. So, yun ang share ko ngayon, sinashare ko yung paano pag-develop ng pagkuha ng yung personal leadership philosophy at yung command philosophy natin at kung ano yung Filipino military leadership. Hopefully, you'll able na unawaan nyo kung ano man ang binahagi ko. Feel free to ask or comment kung may gusto nyong maliwanagan pa. For those who are fortunate enough, may visual presentation ako na para dito na aking binabahagi sa mga CGSC student. And hopefully doon sa mga mag-a-advance, maibahagi na rin ito para magkaroon sila ng kanilang maunawaan mo nila kung ano, manawaan ng mga officers na ito, magkukuha. Even sa ROTC, yung kanilang personal leadership style at personal leadership philosophy. At yung manawaan din nila kung ano yung leadership style nila. At ano yung pinupush namin, which is eclectic style of leadership. Muli, maraming salamat at mabuhay tayong lahat.